of the nation. Sumiklab ang malaking sunog sa isang residential area sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, namatay ang isang maglolo. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsala. Patuloy namang inaapula ang sunog sa isang warehouse sa Gumaca, Quezon. Nagsimula ito alas 9 ngayong gabi. Hindi pa tiyak ang pinagmulan nito. Nagmamadaling rumesponde sa sunog ang fire truck na yan nang magulantang at mapakabig dahil sa nakaharang sa daan. Isang lalaki pala ang nakaupo sa gitna ng E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Ayon sa video uploader at driver ng Quezon City Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade, agad naman niyang naiwasan ang lalaki. Hindi pa malinaw kung maayos sa lagay ng lalaki at kung bakit siya nasa gitna ng daan. Masaya ang Pinay death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso na makauwi na siya dito matapos sa mahigit isang dekada sa piitan doon. Ang kanya namang mga kaanak, umaapilang huwag na siyang makulong sa kanyang pagbabalik bansa. Ang tugon ng gobyerno sa report ni Ivan Mayrina. Kuha ito kay Mary Jane Veloso sa Yogyakarta Women's Penitentiary sa Indonesia ngayong araw. Abala sa pag-iensayo si Mary Jane sa kanilang Christmas performance. Sa isang pahayag na binasa ng prison warden, sinabi ni Mary Jane na masaya siyang nabuksan ang pagkakataon na makauwi siya at makasamang pamilya sa Pilipinas. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng tumutulong para makauwi siya. Ang anak ni Mary Jane na si Darren excited nang makapiling ulit ang ina. 2 taong gulang lang siya nang mag-abroad si Mary Jane. Dad, pupuntahan namin para masulit naman namin na yung nawala siya. Ang mga magulang ni Mary Jane inihanda ang kanyang kwarto. Pero sa ngayon, hindi sa bahay sa Nueva Ecija ang diretsyo ni Mary Jane sa kanyang pagbabalik bansa. Dahil ang sentensya niyang death penalty sa Indonesia, napababalang sa habang buhay na pagkakabilanggo. Ang hiling ko po sa ating mahal na Pangulo na sana po, pag uwi po ng aking anak, wag na po niyang ikulong. Sa tagal po na nagdusa siya sa Indonesia, sana po naman diretso na po na iuwi nila yung aking anak dito. Indonesia na mismo ang nagsabi na oras na makauwi ng Pilipinas si Mary Jane. Nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos kung bibigyan niya ito ng executive clemency. We will see. We will see. This is the first time this has happened. So that everything is on the table. Sabi ng Foreign Affairs at Justice Department, obligado ang Pilipinas sa sundin ang mga kondisyon na maaaring bigay ng Indonesia. Kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya. Hindi natin pwedeng talikuran yun. Pero giit ang abogado ni Mary Jane, wala nang kapangyarihan ng Indonesia. Oras na maibalik siya rito. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia, tapos na, legally. Paano yan? Walang death penalty. So ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na 40 taon. O di kaya, ang pinakagusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit 1 segundo. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inirereklamo ang isang lalaking guro sa Bacolod City na nanghipo umano sa 3 niyang estudyante. Kwento ng grade 8 students, ilang beses silang hinipuan ng lalaking guro sa loob ng classroom. Nakarating na sa DepEd ang reklamo at iimbestigahan na raw ito. Hinihintay pa ang formal written complaint ng mga estudyante na isasailalim sa psychological evaluation. Sinubukan ng GMA Regional TV na alamin ang pangalan ng guro at ng eskwelahan para makunan ng pahayag, pero di nagbigay ng impormasyon ng DepEd Bacolod at pulisya dahil sensitibo raw ang kaso. Nahuli kam sa Kalasyaw, Pangasinan ng pagsakmal ng aso sa isang batang babae. Sinagpang ng aso ang 2 taong gulang na bata habang naglalakad sa eskinita sa Barangay Lasip. Kahit napahiga na ang bata, hindi pa rin siya nilubayan ng aso. Pag-uwi ng ina ng bata mula sa trabaho, nakita niyang may mga sugat sa ulo ang bata at agad itong hinugasan. Sabi ng ina ng bata, nakihati ang may-ari ng aso sa gastos sa pagpapabakuna kontra rabies sa bata.
Binabantayan naman ng Municipal Health Office ang kalusugan ng mga kumatay at kumain sa aso. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa 59 pesos ngayong araw, pinakamahina sa loob ng mahigit 2 taon. Senator Risa Ontiveros isiniwalat na may mga opisyal ng gobyerno umanong nagpapayo sa POGO operators kung paano makapagpatuloy ng operasyon sa bansa. Bukod dito, may mga nakarating din daw kay Ontiveros ukol sa mga Chinese spy sa Pilipinas sa pamamagitan umano ng POGO. Kahapon isiniwalat sa Commission on Appointments ni Interior Secretary John Vic Remulla na may mga guerrilla operations pa ang mga POGO at Scam Hub. Nagpapanggap daw silang mga resort at restaurant. National Security Advisor Eduardo Año iginiit na hindi sasama ang mga sundalong Amerikano ng US Task Force Ayungin sa mga misyon. Pero tutulong daw ito sa pagbibigay ng impormasyon tuwing may misyon ng AFP Western Command sa West Philippine Sea. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hamon ni House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte, umarap na sa pagdinig ng Kamara at siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa confidential funds. Sinabi ni Romualdez nang matanong tungkol sa reaksyon niya sa pahayag ni Duterte na naawa na raw siya sa kanyang mga tauhan na nadadamay sa panggigipit ng mga kalaban niya sa politika. Nakadetene ngayon ang Chief of Staff ni Duterte na si Undersecretary Zulaika Lopez sa Kamara matapos i-cite in contempt dahil umano sa pakikialam sa trabaho ng Kamara at pag-iwas sa mga tanong. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na humiling si Lopez na huwag nang mag-issue ng statement kaugnay ng kanyang detention. Sa pagdinig kahapon, naungkat din ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado na nagsabi noong buwan siyang nakakatanggap ng envelope na may tig 50,000 pesos. Itinanggi ni Lopez na hiniling niyang mag-resign si Mercado. Inabisuan daw siya ni Duterte na sabihan si Mercado na nawala na ang tiwala at kumpiyansa ng bise sa kanya. Ngayong amihan season, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa posibleng pagdami ng kaso ng influenza-like illness o malatrang kasong sakit. Ang tips para maiwasan yan sa FitTrack Report, Ivona. 2 araw nang nilalagnat at inuubo ang 4 na taong gulang na apo ni Aling Nora. Kaya nagpatingin na sila sa health center sa Dagupan City. Inoobserbahan ko pa, nilagnat po siya kagabi. Ngayong amihan season na magiging kabi-kabila ang mga Christmas party at reunion, dapat nga raw doble ingat dahil sa samot-saring sakit na pwedeng makuha. Pag nag-iba yung moisture content, kung gaano karaming tubig meron ng ating hangin, naiirita yung ating lalamunan at ilong. Number 2, parang allergy. Number 3, yung influenza-like illness. Mas maraming virus ang pwedeng kumalat ngayon. Hindi naman dahil sa nag-iba yung temperatura ng hangin, pero dahil sa mas madalas tayo magtipon-tipon. Ang influenza-like illnesses ay malatrang kasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, sipon, pananakit ng katawan at ulo. Para hindi dapuan ang sakit, kailangan palakasin ang resistensya. Dapat masustansya ang kinakain at iwasan yung mga sobrang alat, tamis o mataba. Mainam din kung kakain ng mga gulay o prutas na mataas sa vitamin C. Lalo na yung mga kahel, orange, o kaya yung calamansi juice. Napakabisa niyan kasi mataas sa vitamin C. Makatutulong din ang pag-ehersisyo at pagbabakuna kontra influenza. At kung masama na ang pakiramdam, huwag nang lumabas para hindi na makahawa. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ang ilang programa ng GMA Integrated News at iba pang kapuso shows sa 46th Mass or Catholic Mass Media Awards. Best news coverage ang A Constitution Named Freedom, the Interim Charter under Cory Aquino, nina Lianesca Panti at Hannah Bordy ng GMA News Online. Nakuha rin ng GMA News Online ang Best Investigative Report para sa Wombs for Rent ni Marco Romas. Sa larangan ng telebisyon, ginawaran ng special citation sa Best News Program category ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Special citation para sa Best Drama Series Program category ang Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman. Best Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Entertainment Program ang The Voice Generations. Best Drama Series ang Lilet Matias
Attorney at Law. Best Adult Educational Cultural Program ang Agripreneur. Sa radio category, Best Business News ang DZBB, Super Radyo, Trabaho at Negosyo. Heart Evangelista muling nakipag-art collab sa Incubus frontman na si Brandon Boyd. He has a company called Moonlight and he features different artists from all over the world, and I'm just very happy that, we have another round of collaboration. He painted over my painting. Naging panelist din si Heart sa Vogue Talks, Role of Social Media in Your Business ng Vogue Threads Manila 2024. Kung saan niya nakasama ang Pinay social media darling na si Niana Guerrero at joining online ang Pinoy Pride na si Bretman Rock. South Korean superstar Song Joong Ki, Daddy Once More matapos magsilang ng baby girl ang misis na si Katie Louise Saunders. One Direction members Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan at Louis Tomlinson reunited sa libing ng bandmate na si Liam Payne. October 17 nasawi si Liam matapos mahulog mula sa balkonahe ng isang hotel sa Buenos Aires. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabagang lava ang ibinubuga ng bulkang yan sa Iceland na muling sumabog nitong Miyerkules. Ayon sa Meteorological Office doon, ito na ang ikasampung pagsabog ng bulkan sa loob lang ng 3 taon. Wala namang direktang epekto sa Kapitolyo ng Iceland ang pinakabagong pagsabog maging sa air traffic. 34 days na lang, Pasko na. Sa mga naghahanap ng mapapasyalan, may bagong bukas sa Christmas Village sa Quezon City. Winter Wonderland ang peg, gaya ng isa pang pasyalan sa Bataan. May report si Obi Carampel. Christmas tree? Check! Pailaw? Check! Ang Pasilio Ed Plaza sa Santa Barbara, Pangasinan, Christmas ready na! Ang mga bagets enjoy din sa artificial snow show sa tapat ng MDRRMO. Blue Christmas naman ang disenyo ng Municipal Hall ng Sama, Bataan. Ang Christmas tree, gawa sa kapis. Very festive ang pagbubukas ng Eastwood Christmas Village sa Quezon City. Winter Wonderland ang feels ng snow machine. Pet-friendly kaya pwedeng isama ang fur babies. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.